Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no. So ngayon pag-uusapan natin yung possible updates na magaganap sa January 23, which is hindi pa nilalabas sa global pero nilabas na sa Korea, di ba? So mas maganda kasi kung nagiging advance tayo para napaghahandaan na natin kung ano ba yung i-hold nating item. Including na dyan syempre yung Dark Steel, syempre at yung mga Asian coin at clan coins. Di ba? Kakatapos lang ng clan coins ngayon, expected mo na Asian coin na yung susunod kasi ginagawa lang naman nilang salitan. Sa isang Asian coin naman, hindi naman natin problema. Ang problema lang yan sa mga alt. So ngayon, mag-impact na kayo ng Asian coin kasi possible ay susunod na event dyan ay yung Asian coin. Pero hindi ngayong January 23 yan. Unless ang ginagawa ng ni Mir4 is salitan na. Okay? So ito yung mga possible updates na mangyayari. Magkakaroon ng extended na naman sa level. Kung 195 yung maximum level natin, madadagdagan na naman siya ng 5. So, 200 na yung max level. Pangalawa, magkakaroon ng constitution na naman. From tier 21, magiging tier 23 na siya, guys. Tapos sa inner force, from tier 20, magiging tier 22 na siya, guys. Tapos sa toadstance naman, kung tier 14, dito pala sa Venomous Art, kung tier 12 ba to, magiging tier 14 na siya. So, ano yung magiging epekto sa global niyan? Siyempre, tataas yung presyo ng mga herb dyan. Ngayon, napakamura. Kaya nga mas maganda kung advance ka. Kasi nga, malalaman mo na kung ano yung hoard mo. Para sa darating na update, paldo yan. Lalo na kung nasa server ka ng mga kuya. Server namin, yung malalakas tumalpak din ng mga kuya. So, yun yung pagkakataon natin na i-grab yung opportunity para maraming gold. Alam niyo naman si Bugs, lagi advance yan. So, titingin ka ng mga item dito, sample. Yung crafting materials, bili ka ng herb leaf kung mura na nakabend. Pakyawin mo. Pwede mo naman pakyawin yan kasi sooner or later, hindi ka naman malulugi dyan. So, ito kanina may nakita kong 1.7. So, napakyaw na siya. So, 2.5 na yung pinakamataas. So, pwede ka mamakyaw ng mga ganyan kasi expected mo na tataas yan. Siyempre, instead na mag-farm sila ng glittering or elixir, mas priority na lang nila na bumili na lang dito. Lalo na yung mga promotion, guys. So, expected natin yan na tataas yan. Pangalawa, ano ba yung mga legendary spirit? Halimbawa, nag-hold ako ng mga summon. Ito, tulad nito, guys, may mga hold na akong spirit stone summon ticket. So, iniipon ko na, guys. Alam nyo kung bakit? Kasi madadagdagan na naman tayo ng legend pet, which is yung Balrog. Yung Balrog is evasion type. So kung ako sa inyo guys, ipon muna kayo ng mga legendary na summon ticket. Tapos hintayin nyo yung mga lalabas pang mga legendary. Kasi mas mataas na yung chance na makakuha ng legendary. Kasi parami ng parami yung pet. Huwag lang sana dumami yung epic. Sana dumami yung legendary. Kasi lalo na kapag magkakaroon ng Taco Reven. Kuya Bugs, kailan yung Taco Reven naman? So sa tansya ko guys, sa February 20 pa yung Taco Reven. So, kasi kakalabas lang noong November, expected every 100 days, guys. Okay, so sa February 20, yung computation natin yan, na ilalabas yung Taco Reven. So, yung bagong pet, guys, ito yung dagdag, oh. Napakatindi. Evasion 80, critical attack damage increase, ability increase by 30%. Yun naman. Critical damage reduction ability increase na 30%. So, sobrang solid, lalo na sa PvP, no? The ability to reduce incoming PvP damage increase by 15%. Ayan, no? Ability increase skill naman, 15%. Tapos, reduce na naman na incoming skill damage by 15%. And anti-magic power siya na 10%. Kasi nga, diba ang sakit ng Darkies? Kaya parang naglalabas sila ng mga pangontra-kontra din sa mga karakter. Pero hindi ko naman sinabi pang Darkies lang yon. Siyempre, may spell attack din yung mga sword. Diba? So, naglalabas sila nito pangontra sa mga yan. So, syempre, as kuya, para makuha yung mga ganyang klaseng legendary, tatalpak yung mga yon. Okay? So, yun yung mga expected na legendary pet na ilalabas sa January 23. Ito ay, ano lang guys, possible updates na mangyayari kay Mir4. Pero yung sa Constitution kasi na upgrade, ayan, expected na tataas na naman ang energy, yung mga halaman, promotional mats, yung mga water, yung purified water,
tsaka yung Virtue Pill na lalo na yung Epic. Ngayon nga lang, ang mahal ng Virtue Pill, lalo yung Legendary, diba? Hindi siya nababa. What if kapag nilabas na yung Constitution na 22? 23 hanggang 23, diba? Okay? So, regarding naman sa Asian Coin, guys, at saka dun sa sinasabi yung Magic Stone event, matagal pa kasi Spirit Treasure event pa yung susunod. Pwedeng mangyari yan sa January 23 din. So, mag-imbak na kayo ng Asian Coin. Siyempre, kung sasali ka sa Spirit Treasure, magtambak na kayo ng 27 million Dark Steel. Kasi alam niyo naman, tumataas na yung presyo ng Dark Steel. Ewan ko lang sa server nyo. Sa amin, medyo nagmumura na, no? Nakabenta na naman tayo ng gold. Sa amin, nagmumura na yung Dark Steel. Ayan, 59 gold na lang ulit, no? Nagbabalik na sa dating presyo. Pero sa tingin ko, yung energy dyan, tataas ang presyo yan. Kita nyo yung energy, 64. Baka sa mga susunod na araw, or dun sa mismong January 23 at nag-upgrade na nga si Mirport ng Constitution, yari, tataas na yung presyo ng energy. Kung ako sa inyo, magsayaw na kayo ng energy. Pero hindi, joke lang guys. Diretso lang tayo sa farming. Inabisuhan ko lang kayo para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga pwedeng maging goldings sa darating na update ni Mirport. Okay? So, yun lamang guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para hindi ka nahuhuli sa mga bali-balita. Tapos mamaya try natin makapag-livestream ng Carryverse. Okay? So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. Paalam.